So ngayon ho, mga bossing, asan na tayo? Eto, ano po ang masasabi ng Department of Foreign Affairs dito? Versus Marcoleta. Tagang pananaw ng Department of Foreign Affairs na sakop ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ito ang Peruin mo, hanggang ngayon, pinag-uusapan na yan. Kung ano ang ano natin sa Kalayaan Island Group, kung ano ang stand natin sa Kalayaan Island Group. Dati wala naman ho yan. Dati hindi naman po napag-uusapan yan. Kung ikaw taga Kalayaan Island Group ka, kung taga Kalayaan ka, magugulat ka, bakit anak ng putik naman? Bakit biglang gusto kaming i-give up nito? Ang tagal-tagal nang may gobyerno dito. Ang ayos-ayos namin. Proud Pilipino kami. Kaya ako naniniwala ako, yung pag-imbita ni Commodore J. Tariela dito kay Rodante Marcoleta, sino pa? Rodante Marcoleta at yung iba pa, papunta doon sa Kalayaan. Hindi ho siya sama yan. Bakit? Suplada 56 USA, shout out po. Hindi siya sama yang si Rodante Marcoleta. Bakit to? Matatakot yan doon sa mga Kalayaan Island Group people. Kasi biruin mo ba naman, sasabihin niya mga, nakuha mo pang bumisita dito, gusto mo ipamigay ang aming ang aming bayang sinilangan? Baka sipain ho yan, pabalik sa sa Luzon, mga kababayan, mga boss chipamo sir, kapag ka sumama yan dyan. Nakakagalit na naman po talaga yung mga sinasabi at binibitawang mga pahayag ni Rodante Marcoleta. Simula pa lang there is no such as West Philippine Sea. Doon pa lang ho mga bossing, nabwisit na ako dyan Linaw ni DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. kasunod ng mga umano'y misconceptions o mga maling akala tungkol sa KIG. Kamakailan umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng kontrobersyal na mungkahi na isuko na lang ang mga pinag-aagawang isla sa pagitan ng... Biruin mo pati ho yung mga mamamahayag natin, pati po yung mga news. Yun ang iisa ang pagkakaintindi. Isuko, i-give up ang Kalayaan Island Group. Pilipinas at China. Rason ng senador, hindi naman umano ito pasok sa 200 nautical miles ng Philippine Exclusive Economic Zone o Ngayon, nagkakaroon ng tsansa na magkaroon ng usapan patungkol dyan. Ngayon, nagkakaroon na ho ng question mark sa ulo ng mamamayang Pilipino. Atin ba talaga yun o hindi? Dahil po dito sa mga taong ito, nakagaya ni Rodante Marcoleta, yung atin na matagal ng atin, nagiging questionable sa isipan ng mamamayang Pilipino. Na lumalakas sa loob ng China dahil merong mga politiko na sila pa yung mga nag-o-open ng mga ganito. Uulitin ko, may gobyerno doon sa lugar na iyon. EEZ. Ayon kay spokesperson Villanueva, ang karapatan ng Pilipinas sa Kalayaan Islands ay hindi nakadepende kung nasa loob o labas ito ng EEZ ng bansa. In connection with certain misconceptions in the public sphere, the DFA clarifies that maritime... Nagsasaya po ang China niyan. Bakit to? Sa loob ng Pilipinas. Pinag-uusapan kung sa atin ba o sa China yung atin naman talaga. Entitlements arise from territory and sovereignty over high tide features. Kaya yung debate na yan, nako. Yung debating hamon ni Marcoleta para ho sa akin, mga bossing. Ano yan? Ano tawag dito? Yung tipo bang... Kanina nabanggit ko na yung word na yun Yung debate na yan. Ano yan sa atin? Patibong. Are not contingent on whether or not they fall within the maritime zones of other land masses. Binigyan din ni Villanueva na ang soberanya ng Pilipinas sa KIG sa Palawan ay matagal nang naitatag sa pamamagitan ng Philippine Maritime Zones Act o RA 12064 na nakaagapay rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Okay. Rodante Marcoleta, naintindihan mo?
As such, the extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group and the territorial sea of its high tide features, are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Dagdag pa nito ang karapatan sa Kalayaan Island, Bajo de Masinloc at iba pang maritime entitlements ng Pilipinas ay matagal na rin klaro sa 2016 Arbitral Award at Narinig mo? Actually, matagal na din ho yan. 90, kailan pa? Nung 2016 pa lang ho, mga kababayan ipinagkaloob sa atin ang karapatan dyan. Hindi nga lang ho, mga kababayan, ipinangalandakan ni Rodrigo Duterte dahil ang sabi niya, papel lang daw ho iyon. kinikilala rin ng pandaigdigang batas. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands at opisyal na isang munisipalidad na bahagi ng probinsya ng Palawan. Correct. O, di ba? Rodante Marcoleta, mahiya ka naman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pakinggan natin dito yung sa interview yata nito kay Marcoleta. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Kapanahin po namin senador si former Justice Antonio Carpio. Meron po siya minumungkahi kasi parang yung mga argumento mo raw ini-echo ang posisyon ng China. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Maamyandahan yung batas. Ganyan Yun naman talaga di ba? naman po sila pong magsalita Sinasabi niya pa, kailangan sabi niya na suriin natin, i-revise natin ang Foreign Service Act. Opo. Baka may mga tao kanya nagtatrabaho sa China ng palihim Opo. at pinabayaran ng gobyerno ng China. China. Yun naman talaga. Di ba? Miski magtanong ka, makakasalubong ka, o siguro matatakot na lang sa iyo. Pero kami, kapag ka nakasalubong mo, sasabihin namin sa harap-harapan mo, sa harap ng mukha mo, hoy, bayaran ka ba ng China? No? Hoy, Senator. O, kaya ko sabihin sa harap ni Rodante Marcoleta yon. Diba? Kasi yun po yung mga nakikita nating mga pahayag at naririnig nating mga pahayag nila. Kalayaan Island Group. Isuko. Igibab. Kalimutan ni Justice Carpio, yung anak niya mismo nagtuturo sa University of Ay, anak ng putik naman yun. Layo na, bro. Pumersonal na naman. Rodante Marcoleta, di ka ba nahihiya?